lahat, Team Wolves. No? Ayan, $2 million circle, multiple incentive achiever, 3-story house achiever, and top 1 ng buong IM Worldwide. Black Diamond Elite Executive ng buong IM Worldwide. Let's welcome Mentor Shirley May Sibulan. Yes, hello, hello. Amazing morning, Team Wolves. Thank you so much sa ating malupit na speaker, Mentor John Anthony Mondes. First time kitang makita, Mensa. Ayan, hello, hello. Amazing morning. Pwede bang ayan, hello. Thank you so much po sa inyong mga warm welcome. Marami rin ako mga nakita dito, mga new faces. Amazing morning po. Sino po first time ako makita dito? Ay, ayan, ang bilis. Thank you, thank you. Ayan, si Mentor Jennifer, me daw. I am, ang bilis. Hindi ko na mabasa. Pero maraming first time. First time sa offline? What do you mean po? Okay. Ayan. Ay, thank you so much. Marami, no? Grabe naman yung team moves. Ang dami nyo today. Nagulat ako. Akala ko iilan lang yung mga madadatnan ko pagkakita ko. Ay, 100. Grabe. Palakpakan nyo naman si Mentor Claire. And thank you so much, Mentor Claire, for inviting me. No, matagal na ako in-invite ni Mentor Claire. Medyo ano lang, no, na-busy lang tayo dun sa ilang araw na na-invite tayo. But anyway, thank you so much din sa pag-spend ng inyong time. I know marami dito is taga-Europe, no? Pero pwede bang pa-comment kung taga saan po kayo? For sure, marami rin na nandito sa Pilipinas. At marami ang naka-open ng camera. Kitang-kitang ko ang ganda at pogi ng ng mga mentors natin dito. Most of you nasa bahay. Israel, Italy, Florence, GGS. Ay, may GGS. Sino tong GGS? Si Mentor Kent. Ayan, work. Singapore, Manila. Ayan, talaga nagkalat ang Team Wolves, no? Si Mentor Chris nasa train. Ayan, mabiyahe. Okay, yan. So far, I think siya lang yata yung nasa labas, no? Most of you ay nasa bahay. So yung iba naman ay naka-off cam. Hopefully po ay mapahiram ninyo ang inyong tenga sa akin kung ano may ginagawa ninyo right now. Okay. Gusto ko lang din na mag-share din sa inyo. Ayun. I thank you so much po sa inyong mga greetings. Yung iba nasa work, it's okay, no? At least na naka-tune in pa rin kayo. Kung ano man ang ginagawa ng inyong mga kamay, nagtatrabaho, sa akin naman ang tenga ninyo. If also you can take down notes kung ano yung matutunan nyo for today, hindi mo kailangan isulat lahat ng mga makikita mo sa slides na to. Ang importante, isulat mo kung ano yung natutunan mo. Kung ano yung naintindihan mo, na-reflect mo doon sa mga nasabi ko sa'yo para at least, no, mas masaya ang ating sharing for today. And if you can also comment, no, nababasa ko po yan. Napaka-active ng Team Moves. Thank you so much. No? Anyway, para sa mga first time po ako ma-meet, my name is May Sibulan. Nag-start po ako sa business back when I was a fresh grad in PUP. Ang course ko po psychology. So wala akong alam sa network marketing. Kumbaga, mahiyain po ako kaya ako nag-psychology. Gusto ko maintindihan yung sarili ko para ako na rin mag-assess sa sarili ko. Diba? Pero anyway, yun nga, na-introduce tayo sa ganitong klaseng negosyo, not knowing na mapupunta ako sa sales, sa pakikipag-usap sa tao, thinking na sobrang mahiyain po ako. Meron bang tulad ko dito, mga mahihiyain din? Oh. Ngayon, mga walang hiya na, no? Basta under ka ng Team Wolves, talagang lalabas ang pangil mo eh. No? Talagang magiging wolf ka. Ayan, so dito wala kang choice. Yung mga bagay na ayaw mo, gagawin mo. Yung mga bagay na hindi mo akalaing magagawa mo, eventually mangyayari at magagawa mo, no? But anyway, meron lang tayong meron lang tayong short sharing. Hopefully ay ito ay maging mabilis kasi marami itong slides na to. Pero expectations, no? Sa ginagawa natin. Tandaan mo na maraming tao na or even big leaders right now
Na nag-start naman na hindi naman magaling, no? Actually, lahat. Lahat ay hindi nag-start ng magaling. Even sabihin na natin na nakapag-network ka na before, even before you start, talagang akakapain mo pa yung negosyo, even if you have background when it comes to sales. Kasi iba ang network marketing. Kung sa pagbebenta, makabenta ka, okay ka na, this time magbibuild ka. As in long-term relationship kumbaga. Hindi lang tayo nakafocus sa sale na nasa harap natin, but we are looking for the future kumbaga. Hindi lang yung isang buto na tinanim mo, kundi yung magiging plants niyan at forest after mag-prosper yung tinanim natin, no? And sometimes, meron ako mga na-encounter na ganito. May mga nagme-message sa akin, Mens, bakit gano'n? Nagawa ko na lahat, pero parang wala namang nangyari. Meron ba sa inyo na nagtanong na ng ganyan? O meron ka nang nakuhang tanong sa leaders mo na ganyan? Na parang nagawa na naman daw nila lahat pero wala namang nangyayari. I doubt na nagawa na nila lahat, no? Kasi kung nagawa mo na lahat ng prospect mo nakausap mo na, lahat ng options mo as in na-exhaust mo na, parang kumbaga nagawa mo na siya, na-try mo na siya. O baka naman na-try mo lang once, tas nakita mo ay walang nangyari kasi kaya nag-stop ka na. No? Sometimes marami kasi ang nafo-frustrate. Kumbaga, akala nila dahil sila mismo ang bilis na lang mapa-pay-in, dahil sila na-experience nila na napa-join sila. Akala nila lahat ng kakausapin nila ganun din. Mapapa-join din nila kung paano mo tinanggap yung negosyo. No? So, iba-iba kasi ang cases talaga. May mga tao na first presentation on the spot, pay in pa. 'Di ba? Meron naman na sobrang tagal. No? Pero iba-iba naman ang journey natin. Pero kailangan mo tandaan na dito gagawin at gagawin mo ang lahat, and once na tingin mo hindi mo pa, or rather hindi mo pwede sabihin na nagawa mo na lahat, lalong-lalo na kung wala kang nakuhang resulta. Kasi once na nagawa mo na ang lahat, sure na sure ako, meron at meron kang makukuhang resulta. Kasi ang masaklap kasi niyan, yung mga nagsasabi na nagawa na nila yung lahat, tipong pag tinanong mo, bakit gano'n ka na ba katagal sa IM? 7 weeks, or rather 7 days, no? 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Yun yung mga nadi-discourage na. And yes, kasi pagdating sa trabaho, 1 month, dapat may sweldo ka na. 2 beses ka na nag-payout. Pero 1 month, tas hindi ka pa kumikita sa IM Worldwide, medyo hindi ka talaga sanay sa ganong sistema, kumbaga. Pero negosyo kasi 'to, hindi tulad ng ibang trabaho na kinsenas katapusan meron, or sometimes after a day's work meron ng payout, 'no? They thought something was wrong with them. Actually, baka meron, 'di ba? Maybe it's your mindset, maybe it's your attitude, maybe it's how you work or how you respond. Kaya nga kailangan yung mga trainings natin, no? And eto, kailangan natin or rather, iset yung expectations sa mga leaders natin. Kasi alam ko marami dito mga matatagal na. So kumbaga, itong sinashare ko sa inyo, alam mo na. Yes, na hindi siya madali, it will take time, you really have to sow, kailangan mo magtanim. Pero pwede bang malaman gaano ka nakatagal sa IM para makita ko sino dito yung matatagal na, sino yung bago pa, sino yung sabihin na lang natin na medyo nagtatagal na, kumbaga. Tingnan ko lang gaano na katagal ang mga members dito. May 2 months, 3 years, 4 years, yan. 11 months, 3 years, 3 weeks. O yan, yun yung pinaka mabilis or bago, yung 3 weeks na nakita ko. May 3 months, 5 months, okay. So iba-iba, no? Yung mga matatagal na, alam na 'to na hindi 'to parang magic. Kumbaga nagtanim ka ngayon, bukas puno na, 'no? Kasi ito munggo ang tinatanim natin, okay? It's how it's presented as well, no? It's gonna take some time. Everything has a process. Yun yung kailangan nating maintindihan. Kung ang pregnancy may proseso, kung ang education may process, kung ang law may proseso, due process yan for trials, 'di ba? Lahat merong tinatawag na sistema. Same goes with our business. And ito, sometimes ito yung kumbaga most of the people, or generally ito yung nangyayari. No, 1 year to be competent and profitable in our business. So, wag mo expect na sobrang bilis na
mag-ROI ka dito. Actually, mabilis compared din other business kasi just for you, give me 5 ka lang multiple times, lalo kung nag-jade ka, kayang-kaya mo naman siyang bawiin eh. Pero ang goal kasi natin dito, hindi lang mabawi puhunan mo, kundi yumaman ka. Kasi kita mo na sa mga mentors mo, ngayon pa lang every Tuesday, every Friday, punong-puno malamang ang Facebook wall mo ng mga kumikita sa IM Worldwide, lalo na kung marami kang friends na taga-IM. Okay? Yun nga yung isa sa mga kailangan gawin mo. Damihan, aside from your prospect na mga friends mo, damihan mo rin yung mga friends mo na mai-inspire ka sa mga postings nila, lalo na yung mga kumikita, para ikaw mismo ma-inspire ka na, ay grabe itong tao na to, nakita ko yung growth niya. From someone na kumikita ng 20,000 per week, ngayon nag-50,000 na. Ngayon nag-100,000 na. Okay? So 1 year to be competent and profitable. Gaano ka nakatagal? More than 1 year na. So dapat ito, expenses taken care of like school. Okay? Eto kumbaga, yung mga expenses mo kayang-kaya na i-cover ni IM. Yes, expenses for now. No, kumbaga kung ano yung pangangailangan mo sa araw-araw and yung mga bills mo, nako-cover ni IM. When it comes to 3 years, ito serious and committed person to go from part-time to full-time. Marami, 1 year pa lang or even less than, ginagawa na to. So kumbaga, mas mabilis mong magagawa to, mas mabilis yung resulta na makukuha mo. Kasi once you give more time in our business, you will really have more results. Ganun lang naman siya kasimple eh. What you focus on expands. Yun yung kailangan mong maintindihan. Tingnan mo, kung nakafocus ka sa dumating ba sa point na sobrang focus mo sa negosyo na grabe kusa ng yung mga tao kusa na nag-i-inquire sa'yo, yung mga na-talk mo before, kusa na rin na nag-follow up na sila mismo ang nagfa-follow up na magjo-join na sila. 'Di ba kasi dumarating ka sa point na gano'n eh. Kung ikaw mismo na ano mo siya na ano man tawag do'n? Kumbaga napapansin mo or na ano yung tamang term do'n? Na aaral, ano yun na ano nga 'to? Hindi ko alam yung tamang ano, tamang term. Yung ikaw mismo na-o-observe mo siya. Kung ano yung fino-focus mo, yun yung nag-e-expand sa buhay mo. If you're focused on your career, dun nagpo-prosper. Yung ano mo, yung kumbaga yung kung saan ka nagfo-focus. So, once you also focus on our business, nagugulat ka na lang may mga nag-i-inquire sa'yo na hindi mo ine-expect, bigla na lang magme-message sa'yo. So, yun yung kumbaga, kung gaano ka kaseryoso sa business natin, ganun din yung babalik sa'yo. No? So, isa to sa mga dapat ita-target mo. And don't wait for 3 years for it to happen. Kasi this is generally what happens. And if you want to have general results, ito yung i-take mo na path, diba? But if you want to have like massive results as soon as possible, yung tipong magulat talaga yung mga kakilala mo kasi ang bilis ng resulta mo, bilisan mo siya. No? Kasi, kumbaga ano eh, yung mga kumikita na extraordinary income right now yung pansinin mo ang common denominator sa kanilang lahat. Common is full-time sila. Wala silang ibang pinagkakaabalahan. Kaya gano'n din yung commitment level nila. Kaya gano'n din sila kalalim sa negosyo. I know mahirap, no? Kasi meron akong pamilya, meron akong expenses, meron akong ganito. Lahat naman ng tao meron 'yan 'no, pero it's up to you kung gaano mo, kagusto gawin at magkaroon ng resulta sa negosyo natin. Pero kung ako talaga ang tatanungin mo, go all the way. Ginagawa mo na si I Am Worldwide, eh, ba't di mo pa itodo? Kumbaga humahataw ka na right now, what more pa? Kapag wala ka ng iniisip na trabaho, what more pa 'pag hindi mo na iniisip yung boss mo, eh, di mas makaka-full blast ka. Eh, kung ngayon pa lang na part-time ka, kumikita ka na, what more pa 'pag nag-full-time ka. In short, wala nang kumakain ng oras mo, wala nang kumakain ng atensyon mo. Lahat na nabibigay mo sa negosyo mo. Bakit? Alam mo ang dami mong dapat gawin sa IM, eh. Sa sobrang dami nakaka-overwhelm siya. Ngayon pa nga lang 'di ba na-overwhelm ka na kasi may trabaho ka tapos nag-a-IM ka pa, may mga Zoom meetings, may mga mentorings, magdi-direct ka pa. Kasi consistent na pag-i-invite at pagdi-direct pa rin dito, eh.
Yun yung kailangan na gawin natin for you to grow your business. So sa dami ng dapat mong gawin, paano? 'Di ba na parang ikaw mismo na nalulunod ka na sa dapat mong gawin. Kaya minsan, ano bang gagawin ko? Minsan nga na-analysis paralysis ka na, sa dami mo rin na ginagawa. Instead of gumawa ka ng mga bagay, mas lalo kang tumatagal kasi iniisip mo paano mo pagkakasyahin lahat ng oras mo at yung katawan mo. Eh di mag-resign ka. As soon as possible mga mins, huwag kang matakot diyan, lalo-lalo na kung nakikita mo naman na possible ka kumita sa IM Worldwide, 'no? Wag mong patagalin, 'no? Wag mong bigyan lagi ng reason yung sarili mo kung bakit mag-stay ka sa trabaho mo. Bigyan mo ng mas maraming reason kung bakit mag-quit ka at mag-focus ka sa IM. Kasi promise, ako nagsasabi sa inyo, naku, 'pag kayo talaga nag-full-time dito, hahataw ka. Kasi alam mo wala ka ng ibang iisipin. Alam mo, burning the ship, kumbaga wala ka ng babalikan, patay kung patay. Naka-focus ka na. Para kang yung horse, 'di ba? Bakit may tabing yan sa left and right niya? Para maka-focus sa kung anong dapat niyang, puntahan, hindi yung lilingon sa kung saan-saan. Okay. Promise, eto i-take niyo 'tong advice na 'to. Bobongga yung grupo mo, bobongga yung income mo. Mm, 'di ba? O 5 years, lalo na kung more than 3 years ka na, ay dapat lang talaga bitawan mo na yung trabaho mo na 'yan. IMENS, 5 years na ako sa IMENS, 6 years na. O 'di ba kasabay mo pala si IM Worldwide, eh. Ba't di ka pa rin nagko-quit sa trabaho mo? Matagal-tagal na 'yan. Masyado ka ng ano, masyado ka ng kumapit sa trabaho mo at alam mong hindi naman binigay yung pangarap mo, 'di ba? Oh, si Mentor Claire naman nabubuhay sa Italy, wala namang trabaho 'yan. 'No? Kahit sabihin mo, "Imens wala namang ano pamilya si Mentor Claire." Hindi yun yung reason, 'di ba? Kaya bumongga ng income din si Mentor Claire, it's because nag-decide din siya na talagang i-full-time yung negosyo, 'no? So, 'wag mong bigyan ng kung ano-anong reason. Okay, 5 years consistent effort, practice, activities, and performance to rise to a level of serious income earner. Oh, tignan mo si Mentor Claire malaki ang income, dapat lang. 'Di ba? Dapat lang talaga kasi matagal na tayo kaya kung ikaw 5 years lang, dapat din na ano na malaki na income mo. Bakit hindi means malaki income ko tulad ni Mentor Claire? Eh, kasi hindi ka nga nag-full-time, eh. More than 3 years na hindi ka pa nag-resign sa trabaho mo. Itodo mo na ngayon pa lang, ha. Kung ikaw wala ka pang 3 years sa IM, 'wag mong antayin. Wag mong antayin yung 3 taon bago ka mag-resign, as soon as possible. O 7 years, bakit ngayon? Alam mo sobrang natutuwa ako, 'pag tinitingnan ko yung Facebook ko every Tuesday, ang dami nagpo-post mga picture nila, tapos may screenshot ng e-wallet nila. Dati ito yung mga tao nakikita ko na kapos sa pera, ito yung nanghihiram. Kasi may kailangan bayaran, kulang yung income. Ngayon ang laki na ng income, nagsi-6 digits per week na. Oh, bakit? Ito nga yung malupit kasi nga 6 years pa lang tayo ganyan na yung income. Oh, 'di ba? What more pa 'pag nagtuloy-tuloy at tumagal pa tayo. Kaya napakasuwerte mo kasi iisang ano lang tayo, negosyo lang. Ang ginagawa natin isang produkto, isang sistema, kumbaga kung ano yung kinikita ng karamihan, yan din yung puwede mong kitain. Okay. So, paano ba tayo magiging world class or one of the best? Paano tayo magkakaroon ng massive result, 'no? Dito training ang sikreto. Marami akong kakilala or rather, 'pag may mga nami-meet ako ng mga networkers tapos papasok sa IM Worldwide, 'no, ang maririnig mo mostly, hataw lang naman ang sikreto, 'no, kahit anong gawin mo kaka-training mo na kaka-training kung di ka naman nahahataw wala rin namang mangyayari. Tama nga naman 'yun, 'no? Pero kailangan mo pa rin i-equip yung sarili mo kasi sayang naman yung hataw mo kung mali-mali naman yung ginagawa mo. Okay. Para example, ako recently nagpunta kami ng Coron. Ako, hindi ako magaling mag-swimming, kaya ko mag-float, tapos yung swim ko basta swimming lang, basta makapunta lang ako from one place to another, tawag ko na dun swimming. Eh, may nagturo sa'kin ng proper way of, pagsu-swim.
So ngayon, mas na-maximize ko, mas chill na ako ngayon. Kumbaga, mas tumatagal na ako sa tubig. Kumbaga, anong point ko? Nakakapag-swimming naman ako. Hindi ko kailangan maging professional kasi hindi naman ako lalaban sa mga swimming competition. Kumbaga, pero pwede ka mag-swimming kaso nga lang pagod ka. Nagagawa mo yung purpose pero hindi mo natutunan yung tamang skill for it to be parang para ano yung tamang term doon? Para mas ano ka, mas ano ang tamang term doon? Ang hirap ng mga terms. Pahinging dictionary. Kumbaga, makapag-swimming ka din pero mas ma-maximize mo kung ano yung pag-hold mo ng breath, everything kumbaga. No? So, pwede mo siyang gawin on your own way without the proper skills. Kasi magagawa mo siya. As long as nagfo-float ka, nakakapag-swimming ka, okay naman siya. Pero kung gagawin mo siya ng mas tama dahil may skill ka na, or rather na naturuan ka kung ano yung proper way, ma-maximize mo siya. Okay? So, ganun din ang pagte-training. Pwede ka naman mag-talk kahit di ka kumbaga hindi ka makinig sa mga mentor mo, pwede ka mag-invite on your own way. Kaso, sayang naman yung pag-i-invite mo kung mali-mali yung approach mo. Eh di nasasayang yung mga prospect mo. Sana naintindihan niyo yung point, 'di ba? Na pwede mong gawin si I Am Worldwide kung ano yung alam mong tama, kung ano yung dapat mong ginagawa. Pero mas mayu-utilize mo, mas maximize mo yung negosyo kung may alam ka. Kaya nga um, iba lang yung kunwari mga athletes. O, sige, basketball, ito ang rules. Alam ko, dribble mo. Alam mo, ang goal sa basketball is shoot yung bola. So, ang goal mo lang, makapag-shoot lang. 'Di ba? Pero, ano ginagawa ng mga professional basketball players? Inaaral nila yung ano nila, yung, yung, ang tawag nito? Yung sport nila. O hindi lang yun sa pag-aaral kung paano mag-dribble, paano mag-shoot ng bola, paano mo din idepensa kapag hawak mo yung bola, paano ka rin aalis sa mga nagde-defense sa'yo, defense and offense. 'Di ba? So, ganun. Kumbaga, lahat inaaral, no? So, even yung mga professionals, they practice 18,000 hours. So, tayo, ilang beses tayo nagte-training sa loob ng isang linggo. Baka mamaya kung maisipan mo lang, baka mamaya pag Zoom meeting lang kasi nakikita ka ni Mentor Claire kung naka-join ka or hindi. Pero kapag Facebook sa training, hindi naman niya alam kung naka-tune in ka, kung nanonood ka. 'Di ba? Oh, so anong point? Oh, wag mo tong gawin for the sake lang dahil baka may attendance, no? Gawin mo siya dahil alam mong kailangan mo siyang aralin. We're going to be paid until we get there, but everything we earn before we become world class is just a bonus. Alam mo, ang maganda sa I Am Worldwide, lahat na natututunan mo dito, hindi mo lang ma-apply sa network marketing career mo, even on your personal decision making, 'di ba? Yung personal life mo overall, kung ano yung mga natututunan mong wisdom dito. It's going to take some time. The truth is enough. Don't say it's easy. Hindi siya madali. Kumbaga, simple lang siya pero hindi siya madali. No, it's going to take some work. It's hard but it's worth it. Tingin mo ba worth it yung mga pag-attend mo ng Zoom meeting? Tingin mo ba worth it yung yung pag-share mo ng opportunity ng I Am Worldwide? Hopefully lahat kayo dito nakikita nyo siya na worth it. And kung alam mo na worth it siya, panghawakan mo 'to, panindigan mo 'to at talagang wag kang magko-quit kasi maraming beses mo siyang maiisip pero, hopefully ay manaig yung pag-stay mo sa negosyo natin 'no. So, don't compare yourself with others. Wag mo i-compare yung income ni Mentor Claire, right now, lalo na kung nasa ano ka pa lang, first year mo pa lang, 'di ba? You're just on your first month, second month, 'no? Kaya iba-iba tayo ng journey dito. Kung gusto mo talaga ng malaking resulta, gawin mo kung anong ginawa ni Mentor Claire. Sabi ko nga, mag-resign ka na, 'no? Eh, tigilan mo na yung trabaho mo, nakakasagabal sa pagne-network mo 'yan. And to think na ang traditional business, you have to invest 65,000, ilang milyon, 'di ba? Para makapagsimula ka ng magandang negosyo.
And the return of investment is 3 to 5 years. Kung sa IM, mangyari din siya sa'yo, medyo matagal kasi nga dito, kayang-kaya mo mag-return of investment lalo na sa dami ng ways of earning natin. Pero wag ka rin ma-discourage kung medyo natatagalan ka. Ang kailangan lang dito, aralin mo lang talaga at magtuloy-tuloy ka. And of course, if you're not happy with your result, mag-reflect. Ano bang yung ginagawa ko right now na dapat kong i-adjust? Yun yung kailangan na isipin mo. Kung hindi ka satisfied sa result mo right now, wag ka mag-quit. Ay, wala akong tulad ng income nila. Sila nagsi-6 digits na. Sila, afford na nila magbakasyon. Sila, nabibili na nila yung gusto nila. Ako hindi pa. Hindi naman para sa akin to. Para sa kanila lang to. Yun ang wag mong iisipin. Kapag hindi ka happy sa result mo, anong gagawin? Reflect. Ano yung ginagawa ko right now na pwede ko i-adjust para makuha ko yung resulta na meron sila. That's how you should think. Okay? Untrained people in network marketing quit if they don't get their ROI in 1 month. No? Kasi nisip agad nila, walang resulta dito. Ang tagal, 1 buwan, dapat may sweldo na ako dito. Pero wala. Wala naman pala to. Mahirap. Okay? Minsan kasi baka na-exage din, no? Pero kaya kailangan maset natin yung expectations sa mga leaders natin. Yun yung kailangan mong wag i-neglect, kumbaga. Kasi minsan sa presentation natin, mag-invite ka lang, akong bahala, tutulungan kita, no? Para makuha mo yung return or yung just for you mo, yung give me 5 mo. So minsan yun nga akala nila ganun kadali. Paano ko nasabi? Kasi yun din yung mindset ko nung nagsa-start ako. Kasi nung pinresent ako, sobrang gustong-gusto ko, feeling ko lahat din ng mga makakausap ko, pag narinig nila yung presentation, ganun din yung feedback nila. Hindi pala. More than 1 month na wala pa akong first direct. Ano ba yan? Ang hirap naman ito. Pero dahil nga kaka-attend ko ng training, diba, mas naintindihan ko siya and mas kumapit ako, kumbaga. Okay, 7% of the people join network marketing are mere consumers. Imaginein mo, no? Sa Team Wolves alone, ang dami nagjo-join. Pero nasan sila? Sabihin natin, ang participants natin right now is 150. Pero ang population ng Team Wolves, ang RQV ni Mentor Claire, ilang libo yan. So, nasaan yung iba? Yung iba nasa work, pero nag-join. Asan na nga yung iba? And every week, ang dami nagjo-join. Diba? Kasi nga, marami sa atin nagjo-join just for the sake of discount. Kaya yon, no? Pero tandaan mo, even na ang gusto niyan is product lang, pwede mong ma-convert yan kasi ang dami nating distributor na product lang ang gusto at first, pero ngayon diamond na. 'Di ba? Kilala niyo si Mentor Naomi, kaya siya nag-join dahil may sakit siya. Pero ngayon humahataw na diamond pa. Okay? Ayan, marami mga nagkakaroon ng license, di naman nakakabenta. So, it's normal when it comes to sales, no? Most people who started the book never finish. Imaginein mo, no? Ang dami mong gusto, ikaw mismo sa isip mo, ang dami mong gustong gawin. Pero sa isip mo lang. Hindi mo na nasimulan. Okay? Most people who will hear this will not apply it. And yun yung nakikita ko talaga na madalas na nangyayari na uma-attend ng training pero hindi ina-apply. Tandaan mo in every training na ina-attendan mo, kahit di mo kunin lahat, meron ka lang takeaway na isa na alam mo after that training, after that mentoring, after that session, na ia-apply mo, na sisimulan mong gawin. Yun lang. Kasi ang goal mo, kasi everyday ka nagte-training 'di ba? Everyday na may natututunan ka, i-apply mo lang. You get better every day. Sa dami ng mga matututunan mo, ito 1 hour sa training ni IM, 1 hour, 2 hours. Ang dami, mabobombard ka. Pili ka ng isa. Gawin mo, apply mo para may nangyari sa natutunan mo. Okay? Other things to expect. You'll be pushed. Ito, isa pa to. Hindi lang mental and emotional development. Overall to. Hindi lang sa mapupush ka ng mga tao sa paligid mo.
Like, yung mga family members mo, ano na nangyayari sa'yo? Ang tagal mo na dyan. Zoom ka ng Zoom, wala namang nangyayari. Attend ka ng attend ng training. Invest ng kape sa prospect mo, wala namang nangyari. O, di ba? Nag-i-invest ka pero parang walang bumabalik eh. Mapapaisip ka talaga. And sometimes, hindi lang yon, even ano pa, nape-pressure ka sa mga mentors mo. Kasi pinupush ka nila na mag-rank up ka. Pinupush ka nila na mag-upgrade ka. Pinupush ka nila na mag-hit ka ng mga target mo. Anong gusto mo? Walang pa kayong mentor mo? Anong gusto mo na, pabayaan ka na lang yan na walang nangyayari sa'yo? Hindi pwedeng ganun. Alam mo, napakaswerte mo pag ganyan yung nagmo-monitor sa'yo yung mentor mo. Kasi bakit? Hindi, tanggalin mo sa isip mo na may mga leaders din kasi na ganito. Once na pinupush sila ng mentor nila, ang feeling nila, kaya sila pinupush para kumita yung mentor. Kahit anong gawin mo, kikita yan. Tandaan mo, hindi ka humataw, kikita yan. Kasi hindi siya titigil pag ikaw, hindi mo hinit yung goal mo. Hindi ibig sabihin na hindi mo kunin yung target mo, hindi ka kumita dito, siya hindi nakikita. Kasi hindi lang ikaw ang leaders niya. Hindi lang ikaw. Diba? Pero kaya siya ganyan ka concern sa income mo at sa growth mo sa IM Worldwide is because of course, gusto niya kumita ka. Responsibility ka niya eh. Naniwala ka sa kanya, nag-join ka sa kanya, active ka naman. O, sino ipopush na yung hindi active? Diba? Sino bubuhayin niya yung patay? Mahirap yun. Ikaw yung nandito eh. Di ikaw ang ipopush. Kung ayaw mo magpa-push, mag-quit ka. Na joke lang. Pero yun lang yung solusyon. Ayaw mo magpa-push, o di huwag kang mag-active. Hindi ka na niya pipilitin. Di ba? Kasi ayaw mo mag-reply. Pero yun nga, the fact na nandito ka na, magpatula ka. Alam mo, isa sa mga sikreto kung bakit may resulta ko lahat right now, dahil sa mga mentor ko. Ang swerte mo. 'Di ba? Kasi nandiyan yung mentor mo, lalo na kung laging nandiyan yan pag tinatawag mo. Ang mentor ko na nag-push sa akin, si BPI ka, sila Pres. Imaginein mo, first year pa lang ng IM Worldwide, pinaglalabas ako ng Ferrari. Sabi ko, Ferrari agad? Hindi ba pwedeng ano muna tayo? Medyo hinay-hinay tayo, Pres, VP. Ay, hindi pala, Ferrari R8. Audi R8. O sige, syempre nagpatulak naman tayo kasi yes, mentor tayo. Kahit nagdududa ka, mahirap para sa akin maglabas ng ganong klaseng resulta kasi hindi pa naman ako kumikita ng malaki at that time. 'Di ba? On the second year, anong sinabi? Hindi pa nakontento. Pinagpalit kami ng Ferrari. From R8 to Ferrari. Sabi ko, ha? Agad-agad. Hindi pa tapos yung meron pa ulit. O, 'di ba? Ferrari na sumunod. O nagpatulak lang tayo. Sige po, go lang. On the third year, ano nangyari? May, kailangan mo na labas ng house and lot. Huh? House and lot? Reserve ko na ba yan, yung house and lot? Kaya ko na ba yan? Hmm. Diba? So, ang laking adjustment sa akin every year. At kumbaga, ang laking responsibility on my part. Bakit? Bakit kami yung tinutulak ni Mentor Peach? Ako, nila VP at that time. Kasi kami yung may pinakamalaking team eh. Kami yung 01 eh. Ng pinakamalaking team sa IM Worldwide. Kaya kami yung dapat maglabas ng malaking resulta. Hindi pa naman ganun kalaki income namin. Pero, kailangan mo mag-step up para sa grupo mo. Kaya nga, iba't ibang klaseng pagpupush ang mangyayari sa'yo. Push from non-members ni IM Worldwide, push from your mentors, even push from your downlines. May experience mo yan. Diba? Mape-pressure ka even sa mga leaders mo. So, kumbaga, ako kasi yung tao na napaka-S. Steady ang personality ko, go with the flow lang ako. Alam mo, kung walang nagpo-push sa akin na ganyan, na maglabas ng resulta, hindi ako maglalabas. Kasi ayoko ng responsibilidad.
Lalo na yung ganyang kalaking responsibility. 'Di ba ba't ka kukuha ng something na ibabayaran mo, puwede ka naman maging komportable lang, 'di ba, na sobra-sobra yung kinikita mo sa gastos mo. Puwede naman ang gano'n. Pero anong growth dun? Anong mangyayari sa mga leaders mo? Hindi rin tataas ang mindset ng leaders mo. Kasi sa'yo, pinigilan mo. Hindi na tumaas, eh. Kumbaga hindi ka na rin nangarap, eh. Paano din sila mangangarap? Yes, comfort zone lahat. Sobrang laking adjustment po para sa'kin yun. So ito yung isa sa mga i-e-embrace mo din dito, yung paglalabas ng resulta. Huwag ka matakot. Actually, it's normal na ma-feel mo yung takot kasi nga mag-step up ka ng result. Yun din yung na-feel ko nung nag-first car ako. Kaya ko naman mag-commute, eh. Kaya ko naman yan, ilang years na ako nagko-commute, ngayon pa ba ako aarte? Oh. Akala mo lang masayang mag-commute kasi hindi mo pa na-experience magkakotse, pero 'pag nagkakotse ka ang sarap, yung comfort na komportable ka. Marami tayong mga mentors na naglabas na diyan, eh, 'di ba? Ayan, nandito si Mentor Jenna. Oh, sinakay kami dun sa kotse niya nung pumunta kami diyan sa Italy. Sino na mga susunod na mga car achievers? Maglabas ka ng result kasi kailangan mong may ipapakita ka, eh. Kasi kung walang nakikitang bago sa'yo, anong reason para sa mga tina-target na prospect mo na mag-join sila? Eh, wala namang bago. Kung ikaw mismo, nag-join ka dahil sa mga kakilala mo dahil na-inspire ka sa kanila, ikaw din. Kailangan may bigyan mo ng reason yung network mo, yung mga friends mo, yung nanonood sa'yo kasi nanonood sila. Hindi man sila nagla-like sa mga post mo, pero nakaantabay sila sa'yo. Mm. Imaginin mo first car ko Honda Jazz. First car, worst car mo 'yan. 'Yan yung isa sa mga tools na gagawin mo. Bakit 'pag may kotse ka mas mabilis mo mapupuntahan prospect mo. Kung may first car ka na, mag-upgrade ka na ulit. Mag-sports car ka naman. Bakit puro kotse mens? Eh, 'yan yung bagay na nadadala mo, eh. Bakit mag-invest ka ng house and lot ngayon, dadalhin mo ba 'yan sa ano, sa prospect mo? Ito po yung resulta ko, oh. Madadala mo ba 'yan? So, kumbaga yan din yung pinagdaanan namin na proseso. Sabi ko nga, eh, pinag-ano rin kami, pinag-supercar na kami, pinag-house and lot. Ang laking jump kumbaga para sa amin. Hindi ka naman pinaglalabas ng supercar. Ang pinaglalabas lang sa'yo yung first car mo. Kung first car pa lang di mo malabas, paano na yung dream house and lot mo? Eh, mas mahal yun. First car pa lang ayaw mo na. Magkano lang ang ano, kotse? 1M, 2M. Eh, magkano yung dream house mo? Magkano? Habang tumatagal nagmamahal. Yung mga ganitong bahay, hmm, mga 30M na yun ngayon, 35, yun na yung mga makikita mo. Kasi habang tumatagal nagmamahal, eh. Eh, paano mo babayaran yung 25M, yung 30M, 35M, and yung 2M pa lang takot ka na. Eh, 'pag nag-house and lot ka magbibigti ka na. Oo, magbibigti ka na sa bayarin. Kailangan mong taasan yung resulta mo para sumabay din yung grupo mo. Para matuto din silang mangarap. 'Di ba? Bakit ako nangarap magkaroon ng kotse? Kasi nakita ko sa mentor ko, tinuruan akong mag-drive. Tapos nung na-experience ko sumasabay sa kanila, ayoko na mag-commute. Kung puwede lang may magda-drive sa'kin hanggang papuntang bahay. Hmm, 'di ba? So, mangarap ka ha, mga mins, kasi hangga't maliit ang pangarap mo, magse-settle ka sa maliit na income. Kasi yung income mo sa IM, malaki na para sa'yo. Kasi walang dapat puntahan. Kasi nga wala kang pinaglalaanan. Masaya ka na kung ang income mo sa IM, eh, katumbas ng income mo sa labas. Wag.
Ang dami mo pang pwedeng ma-experience. Napakarami. Lalong-lalo na pag may budget ka. Okay? You need to decide to be a learner. You need to have the proper mindset of rejection. Lahat yan. Okay? It's going to take the following: time, skills, work, growth, focus, and mental toughness. Kita nyo naman kay Mentor Claire. Nagbibigay siya ng time. May skills si Mentor Claire. Ang lupit kaya niyan. Work ethics, growth. From someone na mahiyain din si Mentor Claire. Dati nga hindi ko kilala yan eh. Kasi ang kilala ko yung si Mentor Mark. Basta iba yung kilala ko dati. O ngayon, focus. O tingin mo ba pagdating sa sa pagiging tough sa kanyang mind, grabe yan si Mentor Claire, daming pinagdaanan din yan. Ewan ko kung nakwento lahat, pero baka yung lahat hindi pa nakwento sa inyo. Oo, totoo, mentor ka. Okay. Tandaan mo stages of network marketing. I know some of you na napakinggan na to, no? Pero first part is the underpaid. Lahat ng negosyante underpaid at the start. Kasi bakit magbibigay ka ng time, effort, energy, enthusiasm, and yet you get underpaid. Ganun yung na-experience ko eh. Lalo na from someone na walang background sa sales, even sa pakikipag-usap, network marketing, first time. Okay, so ano kailangan mong gawin? Aaralin mo talaga lahat. Pero lahat ng aral mo, hindi agad bayad yan. Kasi nga, inaaral mo pa lang. Ang bayad sa'yo, kapag may nakuha kang prospect na nag-join, nag-avail ng package, nakabenta ka. Yun yung mangyayari sa'yo. Habang inaaral mo, wala pang bayad po. Wala pang bayad yun. Binibuild mo pa lang yung organization mo. Fini-figure out mo pa nga lang eh. Ano yung best way of approach, paano mo papalaki organization mo. Kumbaga, fresh start ka pa lang kaya wala ka pang idea, underpaid ka kasi nga ang laki ng effort mo pero yung income mo maliit pa lang. Dine-develop mo pa lang. Even if you're so good at it already, dumating sa point na ang galing ko na mag-present, inaral ko na, araw-araw ko nagte-training, gigil na gigil ako. Ako mismo gusto ko mag-pay in sa presentation ko. Kasi dating nangongopya lang ako tapos kung ano na pinagsasabi ko na galing na sa sarili kong utak. Sabi ko, galing ko na. Pero, hindi pa rin gano'ng kalaki income ko. Kasi nga, kailangan mo more effort, more time. All business owners are underpaid at the start. Parang example, nag-birthday ako kahapon. Yung birthday, yung celebratean ko, episode bar, bago lang yun. Okay? Bago lang yon parang parang April lang ata yun nag-start this year. Tapos, meron silang promoter. Kilala niyo ba si Rendon Labrador? Yun yung sikat na sikat sa social media. Alam niyo yung motivational rice? Yun, yung binibenta niya yung kanin niya ng 100 pesos per cup. Yun. Siya yung nagpo-promote dati ng bar na yon. Dahil siya yung nagpo-promote, imaginein mo marami siyang followings. Pero dahil doon sa mga way of promoting niya, walang nagpupunta sa bar na yon. Nilalangaw, ang laki nun. Ang mahal ng nila, ng expenses nila doon, di pa nga sila nag-ROI. O after few months or 1 month, hindi ko alam, pinalitan siya. Hindi ko alam kung pinalitan siya as promoter. Basta may nakita na lang ako na article. At ngayon, ang daming doon. Ang daming nagre-rent doon sa venue nila. For private events, for birthdays. So, kumbaga, ang ganda na ng promotional nila right now. Nag-i-invite sila ng mga band like Freestyle, South Border para mag-play doon. Tapos marami mga nagpupunta, si Nina. So, kumbaga, kaya ko siya nakita online. Kaya sabi ko, kaya pala siya medyo familiar kasi yun pala yung pinopromote dati ni Rendon. So kumbaga, yung, tapos, di ba nag-birthday ako doon, ang laki ng bill. Sabi niya, ma'am, grabe kayo yung pinakamalaki na bill so far na nag-rent doon. So kumbaga, sabi ko, okay.
ibig sabihin yung mga private events din na nakukuha nila, hindi gano'n kalaki yung kumbaga na nakukuha nilang bill. So sabi ko, paano kaya nila nako-cover yung mga expenses nila? Sabi sabi sa akin, mens tuloy. Ma'am, sobrang thank you. Ang laki na ng bagay na ah, ginawa mo para sa episode bar. Kaya, kumbaga, struggling kasi talaga sila for how many months na nagsimula kasi nga underpaid. Ang laki ng gastos para mag-start, para i-put up yung ano nila, yung bar na yon, ngayon lang sila bumabawi. Ilang months na silang operational. Ganyan ang mga negosyante. Tandaan mo, para ka magkaroon na, kumbaga, as an employee kasi na source of income mo right now, hindi siya pang matagalan, hindi siya hanggang retirement. Darating ang time, magsa-stop ka sa pagtatrabaho. Lahat tayo. Kasi hindi na kaya ng katawan natin. Naniniwala ka ba doon? And the question is, once na hindi na kayanin ng katawan natin ang pagtatrabaho, pero kailangan pa rin natin gumastos. Kasi kakain pa rin tayo. Nandyan ang bills, ang kuryente, internet, tubig, lahat. Kumbaga, kailangan natin ng income in the future na magsusustain ng expenses natin. Doon tayo kailangan mag-prepare. Ano bang option natin para magkaroon tayo ng income sa retirement age natin? 'Di ba kailangan magnegosyo tayo? Hindi enough ang trabaho natin right now. Kahit gaano kalaki ang binabayad sa'yo. So, kailangan natin ng source of income, lalo na yung passive. Paano mangyayari yun? Kung meron kang negosyo na sustainable. O example, meron ka nga namang bar, nakilala na. O, tao na pupunta dyan kasi nga, alam na nila na maganda, masarap yung food mo, maganda service nyo, or overall experience, kumbaga. So, kailangan mo ng milyon para mag-put up ka ng ganyang kalalaking negosyo na hindi ka sigurado. Baka may rendon ka din na staff na instead of paramihin yung sales, binokya yung sales. Mas nahirapan kang makabawi. Hindi mo control yun eh. Hindi mo alam eh. Ano lang gusto mo? Mag-conceptualize ang business mo. Kaya ang swerte mo, nasa IM Worldwide ka kasi late lang puhunan, no? Tapos eventually magka-passive income ka. Imagine mo, no? Uni-level pa lang, 3 ways of earning pa lang. Ang laki na ng pwede mong kitain. Few years from now. So, negosyante ka, traditional or non-traditional in network marketing, underpaid talaga. Ganyan yan. Ang laki ng pinuhunan nila dun sa bar. Kailan kaya ang return of investment nila? Matagal. Sa dami ng expenses. So, ito yung mga time na underpaid pa po tayo, no? Yan, tipong puro mentoring, yan, sa labas pa yung mga meetings namin kasi wala namang kami space sa office. Kaya tinginan na lang pag nasa McDonald's, buti na lang may nanlibre ng float. Pero tingnan mo yung table namin, isa lang ang may fries. Isa lang ang afford na makabili ng fries. Ganyan kami kahirap nung nagsisimula kami. Si VP nga, tingnan mo, ayan, batang-bata pa rin si VP at that time. Pero, kumbaga, pumunta ako sa McDonald's, hindi para kumain, kundi para matuto. Pero may mga phones namin, parang pangkaskas pa ng yelo. Yan. Tapos yung pants ko po dyan. Yan yung araw-araw na ginagamit ko papunta sa office. Sabi ko, hindi naman halata pag maong, di ba? Ginagawa nyo rin ba yan? Yung nag-uulit ka ng maong pants kasi hindi naman halata. Ako, araw-araw, literal. For 1 week, yan po yung ginagamit ko. Yun nga lang, one time, pumunta kami sa PUP, nag-market kami doon. Nasabit yung pants ko sa pako. Kaya nagkabutas. Sabi ko, nako, may marka. Malalaman na nila na ito yung araw-araw kong pantalon. Pero wala naman ako magagawa. Ba? Mapipigilan ako sa paghataw dahil isa lang yung pantalon ko, dahil wala na akong pamalit. Hataw lang, okay lang yan. Ganyan yung mga yung mga damit ko. Etong damit ko, 'di ba, meron siyang garter dito sa braso. Garterize yan eh. 'Di ba, nagkaroon na kayo ng damit na garterize, na sa sobrang dalas mong gamitin, nag-expand na siya. Hindi na siya garterize, na naka-stretch na lang yung garter niya. Oo, lumuwag na.
Ayan, ganyan yung mga damit ko. Garterized sa umpisa. Pero lumuwag. Tas ang hilig ko nun, dahil nga wala akong masyadong maraming damit sa wardrobe ko, yung ate ko, na 2 years lang naman ang agwat namin. So, 'pag wala siya, yung wardrobe niya nagiging wardrobe ko din. Tingin ako dun sa ano niya, damitan niya. Eh, wala naman siya, hindi niya alam na ako yung gumamit. Tas binlock ko siya sa ano, sa social media para hindi niya makita ko na gamit ko yung damit niya, gano'n. Tapos, eh, pag-uwi ko siyempre nandun na siya sa bahay. Kaya pag-uwi ko titingnan ko muna kung nasaan siya, ay nasa kusina, tatakbo na ako niyan. Tatakbo na ako para dumating na ako sa kwarto, tatanggalin ko na yung damit niya. 'Pag naririnig niya na tumatakbo ko, alam na niya yun. Sisigawan na naman niya ako, "Mary, gamit ko." Ayan, gano'n. Alam na niya. Oh, pero wala akong choice kasi konti lang yung damit ko. Minsan kay Mentor Stella naman. Kasi si Mentor Stella, yung kapatid ko na member ni IM, siyempre suportado pa ni mami. Binibilhan pa. Kumbaga, may budget pa, galing kay mami pambili ng mga damit. Minsan sa kanya din ako humihiram. So, ganyan lang, ano, hataw-hataw lang. Tapos yan yung mga times na province kami, provincial. Kasi, karamihan ng mga nakuha ko po nung nagsa-start ako mga student, at that time si Mentor Chin student pa lang, pumunta kami ng Laguna, Rizal, para dun mag-present dun sa mga ano nila, kapitbahay nila. So, wala namang bayad yun, yung pagpupunta ng probinsya, yung ano, paggas, yung toll, wala. Lahat yan sariling expense. Na hindi ka naman sure kung sino magjo-join o kung may magjo-join man, mako-cover na yung gastos natin. Underpaid talaga. And ano yan, yung nagagaw-gaw pa kami before. Alam mo yung parang mga katulad yan, yung mga merong kandidato na nakapaskil. Ang pinapaskil naman namin part-time. Oh, tapos walang ano walang brush-brush. Magluluto lang kami ng gawgaw, yun yung pandikit. Kamay lang yung gamit namin. Para kaming mga ano, para kaming magnanakaw sa gabi. Kasi titingin muna kami. Kasi bakit? Vandalism po yung ginagawa namin. Kasi nag-aano kami, nagpapaskil kami ng mga papel. Nakaka-ano kami, dumi sa mga pader. So, titingin muna kami kung may pulis, sa 'pag wala, paskil lang kami sa pader tapos lakad na. Ganyan. Kumbaga, way of prospecting namin para marami ang makakita ng negosyo. Kasi hindi pa uso online nun, eh. May online pero hindi gano'n ka-massive right now na puwede kang nasa bahay ma-prospect. Mga ads, wala pang gano'n that time. Okey? Kaya kailangan lang talaga humataw. Kumbaga, ang mindset namin before 'pag nasa bahay ka, tamad ka. Kasi wala namang prospect sa loob ng bahay mo unless prospect mo yung daga, 'no? Yung pusa, o yung ipis, gano'n. Eh, since hindi, labas ka, huwag ka sa bahay. Ayan, and ito yung mga time na ano, nangangarap pa lang tayo. Kasi nga underpaid, eh. Kumbaga pinakita lang sa'yo yung future mo, why not mangarap lang din tayo ng mga kotse kahit di natin sure kung kailan natin makukuha. Kaya ito yung sinasabi namin 'no, na, magpunta ka sa kasa, mag-ano ka, house tripping ka, kahit na parang trip-trip lang talaga kasi wala ka pang pambayad. Kasi ito rin yung mga moments na yun, eh, nag-house tripping kami, wala pa naman ako kahit down payment. Oh, ito kotse ng mentor ko, itong Hummer sa taas, kotse yan nung time na nag-ano kami, gaw-gaw kami sa labas, nagpapaskil kami. Nakita ko lang, sabi ko, "Picture lang ako, bakit hindi?" Importante mangarap ka, eh. Mangarap ka ng mga bagay na gusto mong makuha sa IM. Para at least meron kang babalikan, kumbaga, meron kang reason kung bakit mo hinahataw yung IM. Lakihan mo yung pangarap mo para, mas malaki yung pangarap mo, yun ang makita mo kaysa sa mga rejections na nakukuha mo. Kumbaga, kung mas malaki yung pangarap mo sa rejections mo, wala kang pake sa rejection kasi ganito kalaki ang vision mo. Naiintindihan? Ayan. Oo, 'di ba si Mentor Claire nakiki-picture lang din 'yan dati. Ito rin yung mga hot-on moments namin. Sa bahay 'to ni Mentor Aryan at saka ni Coach Mike. Yan, dito nakatira si Coach Mike before. Ito si Mentor Marlon, yung nakapula sa likod. Ito hindi ko matandaan kung sino, ito ko. Yan, do'n naman ako nakahiga sa
dining table. Ito yung mga dining chair nila Coach Mike yan. Nagla-laptop. Yan. So, kumbaga, hataw lang. Alam mo, kung titignan mo talaga, kung titignan mo siguro yung sarili mo, ng ibang tao, sabihin nila, baliw to. Anong ginagawa-gawa mo dyan? Wala ka namang kinikita. Kung kumikita ka man, hindi enough yung kinikita mo sa trabahong ginagawa mo, sa puyat mo, sa effort mo. Pero bakit? Okay lang. Kasi ang nakikita nga namin, yung future. Yun yung panghawakan mo, yung bigger picture in the future. No, hindi yung present mo kasi magkukwit ka pag nakita mo kawawa ka, dala-dala mo yung product sa snow, ang lamig-lamig sa labas, ang init sa labas, maulan sa labas, bumabaha. Mm. Kumbaga kung gano'n nakita mo, "Kawawa naman ako, ba't ko ba 'to hinahataw? Bakit ba ako ganito? Dapat nasa bahay lang ako ngayon, eh." Yung iba ang komportable sa bahay, bakit ako humahataw? Worth it lahat 'yan, sinasabi ko sa'yo. Tingnan mo nga, oh, sa lahat din ng mga pinagdaanan namin at sa lahat na nakukuha namin right now, sobra-sobra, 'di ba? Kasi underpaid man at the start, darating ka sa fairly paid, ito, you get to feel that whenever you act, there's some result. Income is based on your own activities and it's just for a short time. Ito, dumating ako sa point na lahat na yung ng effort ko, kumikita na ako. I remember si mami na OFW at that time, nasa Manila, nasa bahay. So, umuwi ako no'n mga 2 AM, 3 AM na. So, nagtatanong siya, "Bakit ngayon ka lang umuwi?" Sabi ko, "May talk kasi kami, 12:00 kanina." "Pero alam mo ma," sabi ko sa kanya, "Alam mo ma, nag-talk ako for 2 hours pero may income ako 15,000." Niyayabang ko pa kay mami no'n, 15,000 kasi tandang-tanda ko 'yun. Grabe yung 2 hours ko na talk ngayon, 15,000 yung kinita ko. Wow! Baliw na baliw ako no'n, 'no. Kinabukasan kinausap na ako ni mami, "May, next time magbayad ka na ng bills ha." Sabi ko mali pala yung ano ko, pagyayabang ko. Ngayon tuloy pinagbabayad ako ng bill sa bahay. Dati kasi ang saya-saya ko, eh, 'no, kain to the max lang ako, kung ano-ano, wala akong binabayaran. Singilan na, totoo. Pero kumbaga dun ko siya na-experience na kumikita na ako sa lahat ng mga effort ko. Kaya ay papaano, 'di ba, ayan dumarating din sa time na na kumbaga nakakalabas-labas na, hindi na yung tulad dati na nagma-McDonald's ka pero wala kang makain, wala kang mabiling damit. Talagang underpaid, ngayon fairly paid. Na-e-experience mo 'yan, lumuluwag na. Pero ang maraming tao kasi nasa-stuck sa fairly paid. Okey, bakit? Kasi masyadong in-enjoy na yung fairly. Kasi feeling nila okey na. Tandaan mo, hindi lang nasa-stop yun dun kasi may overpaid stage pa tayo wherein momentum at growth ng income mo is unstoppable. Sobrang laki. Ito, Unilevel Leadership, one of our ways of earning, 500, 500,000, isang way of earning pa lang. Sa Unilevel, 751,000. Sa RSM, magkano? Almost 1,000,000. 2.2 million po ang total niyan. Ito yung sinasabi ko na passive income na darating ka sa point na 'to. Bakit? Dati, ang Unilevel ko 40,000 per month hanggang sa naging 70,000, ngayon ang kinikita ng mga mentors niyo, eh. More than pa din ang kinikita nila, yung iba nagha-100,000 na per month sa ganitong ways of earning. So, habang tumatagal, lumalaki ang income, sumasabay yung income ng mga mentors mo. Kaya sino ang susunod? Ikaw na. Lahat ng nakikita mong present income ni Mentor Claire, yan yung future mo. Itatak mo yan. Kasi yan din ang mangyayari sa'yo. Kaya maging excited ka kasi ikaw na yung susunod. Si Mentor Claire next time 2.2 million na rin ang income niyan sa Unilevel income natin. Kaya maging excited ka kasi ikaw ulit ang susunod nun, 'di ba? Gano'n lang siya kasimple kaya nga and then even right now, may pa-Korea tayo, ang daming naka-hit sa Wolves at ang daming sasama.
To think na dati ang ano ko lang, ang mga palibre ko lang na travel sa Calaguas, Anawangin, nag-Boracay, ngayon pa-international na, nakapag-Thailand, ngayon South Korea naman. So, kaya na, no, na magpabigay ng mga ganitong klaseng incentive. Yung ganitong klaseng incentive, pang IM worldwide na 'to, yung ganitong requirements, 'di ba? Ngayon nabibigay na rin natin. Next time, ikaw na rin. Kaya mo na rin magpa-incentive ng ganito kalaki, no? Oh, take note, most people want to be fairly paid from day one. Ito yung malupit, gusto agad nila, ganun kalaking income, day one pa lang. Hindi naman siya ganun kabilis. You have to change what the world work means to you. Minsan, marami sa atin gusto kumita ng malaki pero ayaw mapagod, ayaw mahirapan. Yun yung problem. Hindi naman po pwede na ganun. Gusto mo lang yung income pero ayaw mo nung proseso. Okay? Average people, work means pain, sacrifice, obligation. Yung iniisip pa lang nila, ang dami namang gagawin, nakakapagod naman yan. Yun nga overwhelm ka kaagad to think na iniisip mo na siya as burden para sa'yo. Ha? Magme-mentoring pa ako? Kailangan ko magbigay ng oras sa kanila. Attend na lang sila ng Zoom meeting ni Mentor Claire. Attend na lang sila ng training sa IM. Ba't kailangan ko pa i-meet? Dami namang meeting yan. Ha? May ma'am pa? Meeting after meeting after meeting. Ang dami namang meeting yan, mens. Ha? Kailangan ko pang gawin yan. Yung, kumbaga lahat, tinitingnan niya as burden, as pagod. Kailangan mahalin mo yung ginagawa mo, mahalin mo yung grupo mo. Alam mo, hindi tatagal si Mentor Claire lang ganito sa Team Wolves kung hindi niya kayo mahal. Sa sobrang daming pinagdaanan ni Mentor Claire, maraming reason yan para mag-quit. Ilang beses. Even not just Mentor Claire, yan, ibang mga mentors yun na nandito. Yes. Hindi ka tatagal kasi dito pag hindi mo mahal yung grupo mo eh. Diba? Kasi mapapagod ka. Parang para kang may anak. 'Di ba pag ikaw meron ka, yung mga mahal mo na lang sa buhay, sino man, kung wala kang anak, gagawin mo yung the best para sa kanila eh, kasi mahal mo sila eh. Oh. Kaya kahit mapapagod ka, okay lang. Kasi alam mo ginagawa mo siya para sa mga mahal mo. Oh. Kaya kahit umiiyak si Mentor Claire, oh, 'di ba? Lumalaban. Iiyak pero tatayo ulit. Iiyak pero magme-makeup ulit, okay na siya. Oh, ilalabas lang. Hmm. Okay, leaders think of work as passion, joy, play, growth, opportunity, purpose. Kumbaga mahirap pero okay lang, chance ko 'to for me to grow, opportunity ko 'to, and eto yung purpose ko. Yung lalim kasi yun yung purpose eh. Kumbaga bakit? Bakit ka nandito? Anong purpose mo? Yun naman yung laging tanong eh, bakit? Hmm. Ba? We are here to spread hope, pag-asa sa mga tao, lalo na sa mga taong wala na. Hindi na nakikita 'to. Lalo na yung mga nandiyan sa Europe, napakaraming masipag na mga Pinoy diyan. And yun yung natin, i-share natin kasi hindi enough na masipag ka eh, kailangan nasa tamang opportunity ka. Kaya gawin mo siyang purpose mo, na yung mga masisipag nating kababayan na nandiyan, mabigyan mo ng option na kaya nilang makuha ang pangarap nila nang hindi lang sa pagpapakapagod sa pagtatrabaho. Okay? In network marketing, you are the boss, but people tend to take a day off on their first day of work. O, di ba? Okay? Ayan, no? Minsan may mga tao na sobrang sipag sa work, pero pagdating sa network marketing, gusto agad nila. Ayan, gusto agad nila yung lifestyle ng mentor nila.
more me time. Ang taray, no? Kaya ngayon, kaya sa business natin, okay lang yan. For the meantime, yung me time mo, kumbaga yung dapat na spare time na ibibigay mo sa sarili mo, binibigay mo pa sa grupo mo, binibigay mo pa sa business mo, it's okay. Kasi ilang years, mga mens, ilang years ako personally na hindi ako nagbakasyon, na hindi ko tiningnan yung ibang mga bagay. Dati kasi ang advantage namin, walang Netflix before eh. Meron man, pero hindi siya uso sa Pinas. Na ready lang yung mga movies, yung games. May games, pero kumbaga hindi ako na-hook dyan. Kasi bakit? Na-try ko ng ma-hook. At ayokong simulan ng mga bagay na alam ko makaka-distract sa business ko. Kumbaga, dinisiplina ko yung sarili ko sa mga bagay na ikaka-distract ko. Lalong-lalo na para hindi ko magawa yung dapat kong gawin sa negosyo ko. So, at the end of the day, it's your discipline eh, na magle-lead sa'yo sa success na gusto mo ng mas mabilis. For example, meron ako napanood recently, yung, ano nga 'to? Redeem Team sa Netflix. Ito yung sila Kobe Bryant, sila LeBron James na lumaban sa Olympics. Kasi 'di ba, USA ang pinakakilala pagdating sa basketball. For the previous 3 years ng Olympics, lagi silang bronze medal. So kumbaga, hindi nila natitake yung laging sa kanila na gold medal pagdating sa basketball. So, kaya kinreate yung tinatawag na Redeem Team para kunin ulit yung gold medal. So, sinama nila si Kobe Bryant doon sa team na yon to represent USA. So, iba't iba silang NBA teams coming from different teams na pinagsama-sama as USA team to represent USA sa Olympics. So, ang mga kasama ni Kobe Bryant, one night, gimmick sila. Pumunta sila ng bar, tugtog, dance, gimmick, kumbaga uminom. Nakarating sila at nakabalik sila sa hotel mga 4 a.m., 5 a.m. Ito good news. Pagdating nila sa lobby, sinong nakita nila sa lobby? Si Kobe Bryant. Hindi siya sumama sa gimmick nila. Siya nakapang-training na. Pupunta siya ng gym, magsisimula na siya na magpapawis para ready siya sa training nila for that day. Alam mo ginawa niya? Nag-set siya ng example para sa team niya. So mga sumunod na araw, yung mga ibang kasama niya sa team, maaga na rin na nagising for training, for gym. And then breakfast para makapag-start ng training nila. Anong lesson dun? Kumbaga, you have to discipline yourself eh. Because there are a lot of distractions. Merong ibang tao na magdi-distract sa'yo, ikaw mismo, kung ano yung mga gusto mong gawin. Pero, yun eh, kailangan ikaw mismo, for the meantime, anong nangyari? Dahil dun sa ganung pattern nila, nagkaroon sila talaga ng, kumbaga, mas bonded sila, they work, mas nakakuha nila yung teamwork for them to bag the prize. Kaya naman, that year, sila yung nanalo ng gold medal. Yes, pay now, play later. Okay, other expectations. Minsan ito yung naririnig natin sa mga mentors natin. I will help you build your business. Doon tayo nakafocus sa help. Okay? Kasi andyan yung mentor ko, tutulong siya sa akin. Pero at the end of the day, it's your business. I will help you. Yes, andun yung help, pero you have to also help yourself. Huwag mo lahat iasa sa mentor mo. Si mentor magte-training para sa akin, si mentor magtotok para sa akin, si mentor ang gagawa niyan para sa akin. Hindi. Negosyo mo to, pag nag-join ka, login account mo, pagka login mo sa I Am Worldwide, pangalan mo ang nakikita mo. Even sa genealogy. Bonus na nandyan si Mentor Claire para sa'yo. Pero you have to also step up as a leader. Yung mindset mo dapat maging ano ka rin. Tulad ka ni Mentor Claire. Ganito lang kasimple yan. Gusto mo maging Mentor Claire? Kailangan mo mag-isip tulad ni Mentor Claire. Kailangan mo trumabaho tulad ni Mentor Claire. Para ganoon din yung resulta mo. Okay?
Ayan, if you fail, it's on you. If you succeed, it's on you. The goal is for you to be independent as soon as possible. Kasi walang top earner dito na laging dependent sa mentor niya. Nandiyan yung mentor niya to help, yes, pero at the end of the day, kailangan maging ano ka eh, maging responsible ka sa sarili mong grupo. Diba? You have to look at it as you are 001. Kumbaga, ikaw yung magte-take ownership and yung leadership mo sa organization mo. Tandaan mo, employees are dependent. Lagi yung nakatingin, ano mang gagawin ko? Ano pong utos nyo, boss? Ano pong gagawin? Ganun nag-ooperate ang isang empleyado. Tandaan mo, negosyante ka. Business leaders are independent. They always look for ways paano mag-grow tong negosyo ko? Anong dapat kong gawin? Leaders don't complain about lack of support. They create it. Okay? Ikaw magkikreate niyan. Okay? Think like a champion, world-class empire builder. Kasi lahat tayo dito panalo. Diba? At the end of the day, we are champion. The fact na pinanganak tayo sa mundo, umpisang-umpisa pa lang sa laban, dahil ikaw ang nilabas. Diba? Ikaw ang nanalo sa race ng laban sa tiyan ng nanay mo. Kaya ikaw ang lumabas. Okay? So, ang maganda kasi dito sa negosyo natin, hindi lang pamilya mo or hindi lang ikaw ang mababago buhay rather than your family and other people's family. Oh, ito, hindi lang pamilya mo, pati pamilya ng grupo mo. Ang sarap kaya ng ganun. 'Di ba na nakikita mo na yung mga tao na dating never naka-experience na magkaroon ng sasakyan, ngayon nagkakaroon. Yung dati na, kumbaga humble beginnings, meron tayo mga dating truck driver, meron tayo undergrad, meron tayo anak ng tricycle driver, meron tayo, kumbaga different walks of life na ngayon unti-unti nababago at naaahon ng pamilya nila sa kahirapan. It's because of this business. Okay? See it before it's obvious. Tandaan mo hindi mo man nakikita na panalo ka, champion ka right now kasi feeling mo pinagsakluban ka ng langit at lupa. Lahat ng tinutok mo, nire-reject ka. Lahat ng nagsabing magjo-join sa'yo, pinaasa ka kasi until now hindi pa nagjo-join. Yung feeling mo hirap na hirap ka sa negosyo natin. Na ang hirap maniwala na yung kinikita ni Mentor Claire ngayon, kikitain mo. Minsan ang hirap nung gano'n, eh. Totoo ba? Magkaka-sports car din ako tulad ni Mentor Claire, magkaka-Porsche din ako. Magkaka-6 digits din ba ako ng income? Oo, yung iba sa iba pa nag-join. Ang hirap niyang makita because of your reality right now. Pero you have to have that faith, you have to have that vision. No? Na hindi man nangyayari pa ngayon, darating at darating yun. Okay? Parang yung mama ko, dati sinasabi sa akin mag-apply ako ng trabaho dito para i-full-time ko. Negative eh. Not knowing na yung dating negative, mabibilhan ko ng sasakyan, mapapagawa ng house and lot sa probinsya. Grabe nga yung nanay ko eh. Nagpagawa ng bahay last year. Nagsasend siya sa group chat namin, si Bulan Family, ng picture lagi ng bahay. Kasi wala siyang bahay sa Bohol. Pag umuwi siya ng Bohol, nakikitira lang siya. Sabi ko, anong ibig sabihin nito? Nagsisend siya ng mga picture ng bahay. Gusto niya daw magpatayo. Sabi ko, sige, magpatayo ka. Sabi niya, suportahan mo lang ako, May. Sige, walang problem. Diba, kung may kailangan, pwede naman. Mag-help ako. Sabi ko, mag-help ako. Pero hindi ko alam, ako pala yung magpapatayo ng bahay. Sa akin pala kinuha lahat ng expenses. Naloka ako, yung mama ko, ang press release sa Bohol, ako daw yung nagpapatayo ng bahay, kaya pala sa akin kinukuha. Yung nanay ko na anyway, eto nag-chat pa siya, May, sama ako sa Korea, May. Miss ko na mag-travel, please. Talagang pa ako, niremind pa sa akin yung Korea. Kahit di naman niya ako sabihan, sasama ko siya. Pero ito malupit. Hindi pa natapos. Hindi ko pa nasisin. May, please send 100K tomorrow. Taray ng nanay ko. Kala mo nang hihingi ng no?
pang suka, pang toyo. Akala mo 100K ganun-ganun lang. Hindi pa nasi-seen. Tuesday, May, pa-upgrade mo ako to Jade package. Promise to pay by December. O, 'di ba? Promise to pay. Ang dami mo ng pinamis mo. Parang wala namang nangyari sa pinamis mo. Nanghihingi ka na ng 100,000. Gusto mo pang i-upgrade yung account mo to Jade na another 100,000. So, ano talagang gusto mo ma-upgrade? O yung mga bills mo dyan? Yung mga dapat mong bayarin dyan, hindi pa ulit nasisin. Bakit? Hindi ko sinisin. Char. Parang pag message galing kay mami, ano na expect mo na no? Puro, puro ano. Pero send ka muna, 50K or 70K sa East-West ko. Hindi talaga natitinag ang nanay ko. Kailangan ko talaga magpadala ng pera. Ano reply ko? Pwede ka padala kahit 50K. Pababa na lang pababa no? Sabi ko, ma, kailan ka uwi sa Manila? Bakit? Ang dami mong gusto dyan Ang dami mong gastos dyan. Umuwi ka na nga dito. Alam mo, pero yung nanay mo kasi nakakaloka. Ito yung tao na negative sa'yo, yung ayaw kang pag-networking before, na pinagtatrabaho ka kasi yun daw yung magandang pagkakitaan. Pero ngayon, sobrang ine-enjoy niya yung income ng anak niya. And happy ako doon. 'Di ba? Happy ako na nakakapagbigay ako kay mami, happy ako na nabigyan ko siya ng sasakyan. Malupit kasi yung nanay ko. Papunta kami ng event ng Blast sa Fire Up. Nagda-drive ako. Kasama ko siya sa McLaren. Sabi niya, May, ang hirap sa Bohol. Wala ako sasakyan. Ang hirap mag-commute. Sabi niya, ang sarap siguro pag may kotse sa Bohol. Yung Toyota Raze. 'Di ba? Ang tara yung nanay ko. May specific. Ito pa malupit. Kulay red. Hindi na nagbigay ng kotse, pati color pa. Kulang na lang sabihin talaga sa akin na bilhan ko siya ng kotse. Kaya sinurprise ko siya. Oo. Happy ako doon. Tapos ito, yung bahay, hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Nanghihingi pa din ng nanay ko. Oo. Kaya sabi ko, kaya nung koron, sinama ko siya. Kumbaga, ito yung bagay na nagagawa sa akin ng I Am Worldwide right now. Na ngayon, kaya ko nang magbakasyon sa birthday ko. For how many years? Hindi naman ako nagbabakasyon pag birthday ko Once, nagbakasyon sa Boracay kasi sinurprise ako ng mga leaders ko. Second, nag-Boracay kasi nagpa-incentive ako, sinabay ko na sa birthday ko. Pero ngayon lang ako na nagbakasyon ng birthday ko na ako lang talaga at para mag-relax. Sabi ko, siguro naman after how many years, deserve ko na 'to. 'Di ba? Which is, mangyayari yun pag overpaid at overpaid ka na. 'Di ba? Kumbaga na-e-enjoy mo kung saan mo gustong pumunta. Na at first, hindi mo siya nagagawa. At ngayon, nabibigay ko yung mga bagay na gusto ko para sa nanay ko kasi gusto ko makabawi sa kanya. Ayan. 'Di ba? Sino ba mag-i-imagine na ako ngayon nagbibigay na ng kotse, na dati naman nahatakan ng sasakyan. Kasi hindi enough yung kinikita. Kaya lahat ng pinagdadaanan mo right now, naku, okay lang yan. Wag na wag kang magko-quit kung kailan lagapak ka. Kasi paano ka babangon kung nasa baba ka na? I Am Worldwide ang maghihila sa'yo pataas. Wag na wag kang magko-quit hanggang underpaid ka pa lang. Kasi paano mo makukwento yan? Makukwento mo yan eventually sa success story mo. Okay, give it time. Long-term view with a short-term urgency. Okay? Think 10 years from now, but also what you should do in the next 24 hours. Ano yung gusto mo mangyari 10 years from now? 5 years from now? 1 year from now? Dapat ganun ka mag-isip. Sabi nga, advance ka mag-isip. But at the same time, you also know what you should do in the next 24 hours. Ano yung daily na routine na dapat ginagawa mo? Kasi kahit matagal pa yung target date ng goal mo, pero kung wala kang ginagawa everyday, mahihirapan mong i-achieve yung long-term goals mo. Kung short-term pa lang, hindi mo na nagagawa. Give it effort. Never stop learning. Tuloy-tuloy yan na pag-aaral. Mga mentors nyo right now, even up to now, uma-attend pa rin ng training yan. Kasi bakit? Nag-iiba ang mundo. Kaya kailangan nag-a-adapt ka sa pagbabago. Okay? Imaginein mo, nung
pandemic, sanay na sanay ka mag-offline. Nung nag-pandemic, kailangan matutunan mo yung online. Ngayon naman, merong solar surge ba yun? Na maaapektuhan yung internet daw natin. So, anong gagawin mo? Kailangan ngayon mag-adapt ka naman sa offline. So, yan yung mga nangyayari sa mundo na hindi natin control. Kaya kailangan mo ng consistent learning. Okay? Be professional. It's not magic beans. Sabi ko nga, it's worth it. Yung munggo, pag tinanim mo ngayon, or rather, ano ngayon? Tama. Yung buto, pag tinanim mo ngayon, bukas munggo na, may makakain ka na. Ang munggo, pag tinanim mo, may togi ka na bukas, may makakain ka na. Pero ang tinatanim natin dito, mangga. Mangga, it takes years for it to develop as a tree and to bear fruits. Pero once na naman na nagtanim ka at namunga yan, kunin mo lahat ng mangga, eventually, magkakabunga pa rin yan. Darating ka sa point na hindi mo na alam, Tuesday ngayon, clicking day pala. Ay, naku, Friday pala, cheque day pala. Hindi ko na alam na cheque day. Bakit? Hindi ko na pinapansin yung income sa IAM. Bakit? Yung last month, di ko pa ubos. Ngayon, may income na naman. Gusto mo yung ganun? Pakita ko sa inyo, Na. Yan. Meron akong 5 cheque na hindi pa napapapalitan sa IM. 6 dapat to eh. From October 6. Ito yung October 6 ko. Ayan, hindi kita. Magulo kasi yung kwarto ko eh, kaya mahirap na. Okay. October 6, hindi ko pa napapalitan, 1.6 million to. Kita ba? Hindi ko alam kung kita eh. Yun. Meron, eto, October 20. 2 linggong check. Nalimutan ko i-click yung second week. Yun yung sinasabi ko, nalimutan ko pala i-click. Kaya kinlik ko ng 2 linggo. Eto, 3.2 million. Ayan. Second and third week. Fourth week of October, October 26, bumaba 861,000. Bumaba. Pero okay lang. Yung 3 linggo, ay yung 4 na linggo na income ko, 3, 4, 5, 5.7, 5.8 million. Yung October. May November na. November 3, 1.2 million. And then November 9, 874. 2 million to. Plus yung last week. Yung last week hindi ko na-claim. Nawala sa isip ko. Meron pa ulit this week. Yung sinasabi ko na hindi pa kailangan. Pero i-deposit ko na to. Darating ka dun sa point. Dati baliw na baliw ako eh. Meron akong si VP at dati. Ang pinakamalaking income niya, 900,000. Nabaliw talaga ako doon. 900,000 isang linggo. May capping pa yun. Pero sabi ko, kaya rin ba talagang kitain yan? Totoo ba talaga yung 900,000? Possible ba mangyari? Imposible pa for you right now. Pero darating ka dun. Si Mentor Claire, sure na sure ako, mag-1 million per week yan. Hindi malabong mangyari yun. Kaya kung hindi ka sasabay, hindi mangyayari sa'yo yun. Sabay ka. Kasi mangga tinatanim mo dito, kahit anong pitas mo. Yun na ang lalabas sa'yo. Medyo madami pa to pero ayan, wag na. Ayan. So, darating ka doon, ang point lang dito, sabay ka. Kasi sayang eh. Pakita ko. Ayan.
5.2 ay 5.7M nung November plus 2M, 7. Meron pa akong, siguro mga 8M. Hindi, actually, almost 9M na hindi ko pa napapapalitan. Grabe, no? Babaliw ako. Kaya pala yun. Pero yun, wag ka mainggit sa nakikita mong resulta ng iba. Kasi, yun nga eh, lahat tayo pareho ng sistema, ng kumpanya, ng produkto. So, kumbaga, kung ano yung nangyari sa amin, mangyayari din sa'yo. Tuloy-tuloy ka lang. Kasi, ito na yung darating ka sa time na overpaid, na hindi mo na tinrabaho habang natutulog ka, kumikita ka na. Literal overpaid ka. Kasi kahit tulog ka, kumikita ka. Kahit naliligo ka, kumikita ka. Kahit nakabakasyon ka for 5 days, may income ka. Yun ay literal. Na dating lahat ng trabaho mo walang bayad, ngayon kahit nakapahinga ka bayad. Yun yung masarap na stage na sa IM. Kaya worth it lahat to. Ang hawakan mo lang. Tsaka, ano mo na, hatakin mo lahat ng mga kapamilya mo. Para kung ano yung nababago sa'yo, sama mo na sila. Para hindi na sila humihingi sa'yo ng pera. Turuan mo mag-create ng pera. Teach a man how to fish. And you will feed them for a lifetime. Yun yung pinakamagandang experience na mabibigay mo sa mga kakilala mo. Dahil shinare mo si IM. Ayun lang. Thank you so much, Team Wolves, for inviting me. Thank you so much, Mentor Claire. Hopefully, I may na-take out kayo for today. At isa lang doon. Masaya ako. Basta ma-apply. Ayun. Anyway, thank you and good night. Ayan po, thank you so much po, Mentor. Thank you po so much, Mentor May. No? Magpapakilala po ulit ako sa inyo, Mentor May. Kung okay lang po, ako po si John Anthony Mondes po, Mentor May, from Lumban, Laguna po. 18 years old po. Ginagawa ko pa lang po yung business ng part-time. No, 1 month pa lang po ako dito sa business and ako po ay downline po ni Mentor Kent, ang aking angel mentor po. No? Yun po. And nagpapasalamat po ako sa inyo, Mentor May, sa sobrang dami po natutunan. Hindi lang po ako at ng buong Wolves, no? Lahat po ng nandito. Kasi sobrang dami nyo pong na-share na sure na may apply po ng lahat ng nandito, Mentor May. And ayun, picture po muna tayo, no? Mentor.